Hi. Ito, before we start, we should check muna natin yung mga plugins natin, ha? Okay? So, dapat naka-install dito yung Quick Map Services and yung Saga. Yung Saga is gagamitin siya mamaya. Discuss natin yan, okay? So, first is yung, syempre maglagay muna tayo ng map. Kung gusto nyo ng satellite ng Google, okay lang din. Kaya muna tayo. Tapos, ang ating munang hanapin ay yung sa acceleration, yung R. R muna natin hanapin. So, minimize natin yan. May nag-chat. Ay, text, sorry. Hanapin natin yung catchment. Saan na yung catchment? Ito, yung Abuan catchment. Okay. So, meron yung Abuan catchment natin. Zoom natin yun, ha? So, yan. Polygon siya. Pero, gusto nyo yung katulad nun sa parang gagawin lang siyang outline. So, punta tayo dito sa properties, then symbology, tapos itong simple fill, gawin natin simple line. Ito, trip nyo lang kung anong trip ng kulay. Kung ano naman siguro, ito na lang blue. Taas-taasan natin yung width. Yan. Yun yung ating Abuan catchment. So, ang kailangan natin na data is yung, syempre yung rainfall. So, tignan natin dito yung rainfall. Ito yung rainfall natin. Meron to sa, ni Ma'am Lani, ginawa ko na lang siyang CSV. Kaya napikataas ginawa ko siyang CSV para hindi ako mahirapan mamaya. So, X natin yan. Nandiyan siya. So, yun. Dito tayo dito sa Data Source Manager, then hanapin natin yung rainfall. Dapat lang CSV yan, ha? Kasi hindi nyo mahanap kung kailangan ng CSV kapag. Then, baba tayo. Yung X field natin is long. Y field natin is yung latitude. Then, yung Z factor natin is yung R factor. So, kung mapapansin nyo, ganito siya. Kasi, yung data na yun ay galing sa, syempre yung coordinates na nakaano siya sa, dun sa naman na Google Earth Engine. Nasa Google Earth. Okay, add natin siya. Yan na siya. Since ibang CRS niyan, you can, mag-reproject kayo ng warp, mag-warp kayo ng project. Or katulad sa ginagawa ko. So, ang ginagawa ko is in-export ko siya. Export ko siya as ganito. Yan, rainfall. Projected. Tapos, syempre, dapat uniform yung ating CRS. So, yan, Luzon. Then, okay natin. Okay na yan. Okay na siya. Ito na yung reprojected natin. Na rainfall. Delete na lang natin yan para di tayo malito. Ganyan na siya, no? Ang gagawin naman natin next ay i-interpolate natin. Interpolation. Okay. Yun. Ang ating vector layer, syempre, yung rainfall. Tapos, syempre, yung R factor ng ating attribute. Tapos, i-add natin yan dito. Tapos, syempre, extend natin ay yung, catchment. Since ganyan naman siya, naka-georeference units naman, we can say na nasa 10 lang siguro yung pixel size niya. And yan, then interpolated. Then click run. Medyo matagal, no? Matagal ang pag-render. Pag-render? Yung loading niya. Matagal lang nito na eh. Hello? Wait lang. Nagtuturo ako, wait lang ha. Nagtuturo lang ako saglit. Ano po? Nagtuturo ako Ng ano po? ng yes. So, ito na yung ating catchment. So, ang gawin natin naman, para ang kailangan naman natin na area is yung nasa interpolation, ay nagtampo na siya. Wait lang. Natin to. I-clip natin yung interpolation. Interpolation interpolated. So, extraction, clip raster by mass layer, sorry. Input natin interpolated, yung mass natin ay yung catchment. So, ang target natin na CRS ay yung to. Yung Luzon. Then, i-keep natin yung resolution. Tapos, save na natin siya as R factor. R factor. Ano ito nalatan? The number that you have dialed is currently busy. Please call. Busy na siya. Tampa na yan. So, run. Ay, masagutin. So, ito na yung ating R factor. Ito yung interpolated. So, next natin ay yung K factor. K factor is yun in ang ating soil erodibility. So, ang kailangan natin data dyan ay yung soil data. So, ito, galing sa DA. So, pwede mo natin ito para di tayo malito. Okay.
remove layer. So, yan. Yan yung soil layer ng Pilipinas. Pero ang kailangan naman natin is yung Adbuan. Ang gagawin natin ay, syempre, busy daw siya, ay, i-clip natin ulit yung vector. So, clip natin. So, input natin yung DA soil, overlay natin yung catchment. Tapos, alam mo na natin yung lata. Yan. Yan yung ating K. Tapos, yan natin to ha. Export natin. Kasi iba ang CRS niya. Dapat gawin natin siya 14254. Tapos, yung pangalan natin ay yung, siguro ano ng Abuan. Abuan soil. Yan, ang ating vector layer. So, delete na natin tong, yung clip, tsaka itong DA soil. Para di tayo malito. So, doon naman sa Abuan soil, ito, syempre, open natin attribute. Anong kailangan natin doon? Since, nasa akin na tayo ay, saan na tayo? Saan na yun? Ito. Yan. Kailangan natin tingnan yung ating key factor. Dito. Doon tayo sa key factor ni David and Collado. Ayaw mag-send. So, yan. Ang Tailom ay 0.26, ang Sandilom ay 0.265. Sorry. Yan. So, para ma-edit natin yan, yung attributes niya, click mo yung toggle editing, tapos, add ka ng key factor. Tapos, decimal. Gawin na lang natin 4 para sure. So, ang given lang naman natin is yung, Sandilom na 0.265, tapos 0.26 na Tailom. So, lagyan natin yung 0.265 na Sandilom, tapos 0.26, tama ba? Sandilom yung 0.26 yung Claydom. Okay. Tapos siguro ito ay yung pinakamababa na lang. Since hindi natin alam, tsaka ano naman siya. Mountain soil. Okay, tapos save natin yung toggle editing. Save natin. Okay yan. X natin yan. X natin to. So, balik tayo dito sa QGIS. Okay naman na yung aba natin, no? Check natin yung attribute table. Ayan, key factor. Okay. Ang gagawin naman natin dyan is convert natin yung vector to raster. So, ang kailangan natin gawin ay conversion ng vector to raster which is yung which is itong abuan. Itong abuan. Itong yung rasterize. Yan, rasterize. Yung kailangan na burn in K. Tapos ito ay syempre 128 yan. Tapos, output raster units. Since naka-meters naman siya, georeference. Tapos, gaya lang natin yung resolution na 10. Tapos, save natin as K factor. Save as K factor. Medyo binibilisan natin ha. Para madali ang buhay. Tasan. Okay, close. Ito na siya. Submit layers. Ang kailangan naman natin ay, susunod ay, katapos ng K factor ay, itong LS. Which is yung topographic factor. So, punta ulit tayo sa QGIS. Pag topographic factor, ang kailangan natin ay elevation. So, itong DM. Saan yun? Ito, DM. Yan. Ito yung DM natin. Check muna natin kung nakaparehas ba ng CRS yan. Dito yun makikita sa information. Yan. Dapat parehas ng TIM. CRS pala, rather. Saan naman makikita yun? Ayan o. 10254. Okay, parehas ng CRS. So, dito naman sa DM, yan, dito na tayo gagamit ng Saga. So, LS factor. Sorry. Ano ba? LS o LC? Factor. Hindi. Joke lang. LS pala. LS factor. Itong dapat ay field base. So, dito, syempre, wala dyan. Yan, DM dapat. So, dito ay dapat ang pinakalitas ang gagamitin. Tapos, type of slope, local slope, specific area, catchment area, dapat yung effective flow length. Tapos, real, yan, stable dapat siya. Ang kailangan lang natin dito ay yung LS factor. Uncheck natin itong mga to. Yan. Tsaka ito. Ito, save natin na sa file. Save file. Sabi natin LS factor. Yan natin. Beta natin yan. Sige, yan. Tapos, ilan natin. So, okay na tayo sa ating LS factor. Ito yung ating LS factor. Nag-chat yung lab ko. Ay, lamang na naman ako. So, tapos na tayo sa R, sa K, LS. Ito namang gagamitin natin yung crop management factor at yung conservation practice factor, yung CNP. Actually, pwede natin yung pagsabayin. Ngayon pa lang daw siya tatawag. Okay, sige.
Ayun na naman, nag-chat na naman siya The kasi number sa that you have Canada. dialed is currently busy. Okay, sige. Please call again later. Okay, yun. Ay, ito nagtatampo. So, yun na muna guys, yung hanggang LS factor muna tayo. Wait lang. Sige, tapusin na natin. Mabilis lang naman to. So, CNK factor naman tayo. So, pag kailangan naman, pag CNK, sorry, CNP. So, ano yun? Graph management factor and conservation practice factor. Siyempre, ang kailangan natin doon ay yung land use, land cover map. So, dito tayo sa land cover map. Ito lang yung gagawa. So, ito yung land cover map ng Pilipinas. Hindi ko nga ito isa. Yan. Ito yung land cover map ng Pilipinas. Okay. Siyempre, ang kailangan naman natin na yung sub 1. Vector tayo ulit. Tapos, sorry. Click tayo. Yan. Para pag malalaman. Pag vector kasi, ganito siya. Yung polygon, o kaya line, o kaya points. Pero pag checkered naman, tulad ng ganyan, raster yan. So, ang input natin na yung land cover na, yan, land cover. Tapos, catchment ang ating overlay. Tapos, sara natin, ha? Yan. Tapos, i-delete natin ang ating land cover map. Tapos, ito na yung clip natin. Since magkaiba yun ng CRS, ang kailangan natin gawin ay export ulit natin siya. Pwede naman talaga work project, pero ito ginagawa ko eh. For me kasi mas mabilis to. For me lang. LC map. Ay, LC Ab1. Pangalan. So, ito na yun. Cover map ng Ab1. Liwan natin yan ha. Tapos, pasok tayo ng open activity table. So, as you can see, wala yung CNP dyan. Okay. Target editing ulit. Tapos, mag-add tayo ng fields. So, C. Ito kasi ay, wait lang. Decimal tayo. Decimal. Dito yung precision. Yung sa decimal, kung ilang decimal. Lagay na lang natin 5. Para sure. So, dito naman, makikita natin ang C factor dito. Saan ba yun? Sa, ito, per cover. Pag per cover kasi iba yan eh. Pero per cover ang gagamitin natin. So, ganyan. Pag crop, pares yan. 435. Nagre-range siya ng 0.1 to 0.6. Parang ito kasi naka-average na to. Pero ito ay yung, ano lang niya. Tapos, since, wait lang ha. Nakaganyan siya. Gayahin na lang natin yung assumptions ni ma'am. Pero may value talaga yan. Dito, makita niyo na rin dito kapag 0.035. Yan. Tapos, gayahin natin yung assumptions ni ma'am. 0.05. 0.035 ulit dito. Sorry. 5. Ito yan. 0.035. Ito, arable lands. Ayun o. Crop. Arable land naman yung mga crop, diba? Yan. 0.35. Wait. Tapos, mossy forest. Wala naman nakalagay doon. Gaya na lang natin yung assumptions ni ma'am. Na 0.0035. Kasi bira naman yung crop dyan. Diba? Tapos 0.3. 0.3. Yan ang ating C factor. Save natin. Okay. Next natin muna. Balik tayo doon sa QGIS. Naka ano ba to? Naka CRS niya ay okay, good. Balik tayo dito sa okay, balik tayo. So, convert natin yan since tapos na yung C factor natin. Vector to raster. Tapos, syempre, ang areas natin yung C. Tapos, balik tayo. 128 ulit to. Tapos, georeference units. Tapos, yung resolution natin ay 10. Tapos, resolution natin dito ay 10 din. Output extend kahit hindi na. Kasi nakano naman siya sa IC of 1. Sorry, LC of 1 dan clip of 1. So, maglagay na lang tayo dito ng assign data na 9999. Lagay na ako ng simulan dyan. Tapos, save natin. Sa raster. Ito ay C factor. Save natin yan ha. Tapos, run. Ito yung ating C factor. Ito siya. O, din naman tayo sa P factor. Open ulit natin attribute table na ito. Actually, pwede nyo naman pagsabayin. Pero attribute pa lang naman na ganito. Target editing ulit tayo. Tapos mag-add ulit tayo ng ng field. Pwede natin ng anong factor na nga ba yun? C and P factor.
Taga natin habang nagtuturo ako. So, dito sa decimal number, tapos ilagay natin 5 yung precision. Okay. Tapos, since p-factor siya, tingnan natin dito yung p-factor natin. Ito yung p-factor. Yung p-factor naman is ano naman siya eh. Number that you have dialed Sa practices ng tao. So, ganyan siya. Yun. So, ang pagbasehan na lang ulit natin about this one is yung assumptions ni Ma'am Lani. Since, pero kung edit naman kayo about sa area nyo, okay lang din naman. Mas maganda pag ganun, mas accurate. Point 1. Point 1 din to. Point 52. Point 01. Tapos, point 26. And point 25. Anong meron yan? Yun o, mulch tillage. Kapag assume natin ang mulch tillage yan. Yung grassland na yan. Tapos, cropland mix with, saan ba yan? Ito. Expect na. Parang inasample lang na point 20 na zone dyan. Tapos, save natin yun. Okay. Pares lang din sa ginawa natin kanina. Tayong QGIS ulit. Tingnan natin sa attribute tables niya. Okay na. Ganyan siya. X natin. Tapos, raster ulit tayo. Convert ulit natin siya from vector to raster. Land cover. Tapos, ang gagamitin naman natin dito ay yung P. Dito ay, syempre, 128 pa rin. Tapos, yung reference units. Tapos, gawin natin 10. Ito ay 10. Tapos, dito, syempre, gawin naman ulit natin 999. Yan. Tapos, save natin yan as file. Gawin natin siyang p-factor. So, na lang, para hindi uniform. Run natin. So, okay na yung p-factor natin, tsaka c-factor. So, tapos naman na, okay naman na ang ating mga parameters ng soil erosion. Ang gagawin naman natin ngayon is raster calculator. Raster calc calculator. Grabe, almost 30 minutes tuloy. Gamit din, katagal. Pero okay lang naman yun. I-times na nyo na lang. Kasi yung dami nating pinaggawa. Okay. Make sure nyo dapat na pare-parehas ang CRS para wala tayo maging problema. So, ganyan ang raster calculator sa akin. Pag iba rin yung kay Ma'am Lani. So, tapos, C, K, LS, P, R. Yan, okay. Tama naman. Baka dito. Hindi, tama naman. Nilagay ko lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kaya ganun. Baka dito. Siyempre sa catchment. Tapos, itong size ay 0. Tapos, zone. Run muna natin ng ganyan. Kahit hindi na magpakita. Ayun, nagpakita na siya. Baka doon lang nagkamali doon sa, may time kasi na nagkakamali rin siya sa filing. Kaya ganun. Ito na yung ating SE. Kung gusto nyo siyang i-save, i-save nyo lang. SE. Save nyo siya ng ganyan. Okay, tapos delete natin to. Yan. So, ito na yung SE natin. So, gagawin natin na properties. Tapos, single band, pseudo color. Gawin lang natin, wala lang, para makit lang. Spectral. Kasi, trip ko lang. So, yan na siya. Ito na yung ating SE.